Patuloy natin na purihin at palakpakan ang ating Diyos na buhay. We give you glory, we give you honor. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Welcome to Day by Day, Dasmariñas. Kamusta po ang inyong pagpapagas? Yung may mga sasakyan, kayo po ba ay medyo nahimasmasan na?
Last week po ako ay nagpagas, no? So sabi ko parang walang katapusan, no? But by the grace of God, ayun po, medyo nakaka-recover tayo. Sabi nga life must go on. Kahit anong hirap, hindi po pwedeng hindi tayo mananambahan, hindi pwedeng hindi tayo babalik sa Panginoon dahil siya lamang ang ating tanging lakas, ang ating sandigan. Kaya anumang mga alalahanin, kapighatian, kahirapan, anuman yan, no? Tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, pakingitian naman yung ating mga katabi. Tayo pong tumayo at ating i-welcome ang bawat isa. In our heart, in true living God. Kaya sa umagang ito, no, pwede bang mag-inhale tayo? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. No? Damahin ninyo, pag-inhale ninyo talaga yung Holy Spirit, yung, alam mo yon, yung nasa ating puso. Parang pakiramdam ko yung kabigatan pa rin ng bawat isa. O isa pa, if I may ask, inhale, exhale. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Patuloy po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, at nais namin sa iyong ibigay ang mataas na pagluwalhati sa aming pagkanta, sa aming pagsasayawan. Patuloy, Panginoon, na ang presensya mo ang aming maranasan. Anumang mga kapighatian, kasakitan, pasasalamat, Panginoon, as we listen to your word, O God, patuloy na mangusap kayo sa amin. Lord, sa aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama sa pagkakataon na ito, patuloy niyo rin po silang iingatan at pagpapalain. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang bawat isa, ang aming pastor na iyong gagamitin sa umagang ito, ang mensahe na kanyang ibibigay sa amin, Panginoon, nawa ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa iyo lamang namin nais italaga ang aming panambahan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sabi po sa Romans 12:12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hallelujah! Napuri ka namin, O Diyos. Salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Yataas mo namin ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah!
niyo ba na sa ating magpupuri sa Diyos? Tayo'y nakalilikha ng pagtatagumpay sa kalaban. Lalo kung ang puso mo'y tapat sa kanyang kalooban. At iyong ituon ang iyong puso sa pagpupuri sa ngalan niya, sa pagbanggit ng ngalan niya. Nanginginig ang kaaway, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sa bawat padyang ng iyong paa, dinudurog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nabibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwagayway, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan niya. Alam niyo ba na sa ating pagpupuri sa Diyos, tayo'y nakalilikha ng pagtatagumpay sa kalaban. Lalo kung ang puso mo'y tapat sa kanyang kalooban. At iyong ituon ang iyong puso sa pagpupuri sa ngalan niya, sa pagbanggit ng ngalan niya. Nanginginig ang kaaway, hindi na alam ang kanyang gagawin. Sa bawat padyang ng iyong paa, dinudurog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nabibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwagayway, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan niya. Sa bawat padyak ng iyong paa, dinudurog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nabibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwagayway, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan. Sa bawat padyak ng iyong paa, dinudurog mo ang kaaway. Sa pagpalakpak ng iyong kamay, nabibingi ang kalaban. Itaas ang kamay at iwagayway, at saka sumigaw ng sabay-sabay at magpuri sa dakilang pangalan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your holy name, O God.
give you all the honor and all the glory, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Karapatan, pahahalagahan o pababayaan? Ito po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo sa nagdaang sanlinggo. Salamat po, Panginoon, sa inyong gabay. Salamat sa inyong pag-iingat. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga pangangailangan. Salamat din po sa katugunan ng aming mga dasal at pakiusap sa inyo. At ngayong oras na ito, Panginoon, sa aming pong paglapit, Panginoon, nais naming humingi sa inyo ng paumanhin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo. At sa oras na ito, Panginoon, lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan at ng inyong biyaya at ng inyong pagpapala. Kayo po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang masentro po lamang sa gawaing ito at ang maitaas ay walang ibang dakilang pangalan kundi ang pangalan ninyo, Panginoong Jesus. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Genesis 25:29-34. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom? Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon na lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ayon sa mga talatang ating binasa, ang katotohanan na ating nalaman, ipinagpalit sa kaunting gulay at tinapay ang karapatan bilang panganay. Parang napakasimple yata naman. Parang hindi yata pangkaraniwan na naririnig natin ang ganong mga kwento. Gaano bang kahalaga o napakahigit ng karapatan bilang panganay na lalaki sa Old Testament? Deuteronomy 21:17. He is to give a double share of his possessions to his first son, even though he is not the son of a favorite wife. A man must acknowledge his first son and give him the share he is legally entitled to. Malaki po pala ang kanyang mamanahin kapag ikaw ay panganay na anak na lalaki sa Israel. The firstborn son advantages and privileges, be the object of special affection, and legally receive a double portion of his father's states. Ikaw yung pinakatangi, ikaw yung pinakamahal, ikaw yung special. At sa lahat ng mana, dalawa ang mapupunta sa iyo. Firstborn son responsibility. He is expected to assume the spiritual leadership of the family. And second, he is required to provide food, clothing, and other necessities for his mother until her death, and for all his unmarried sisters until their marriage. Ito pala ang kanyang obligasyon. Kapag pumanaw na yung kanyang ama, siya ang tatayong padre de pamilya o spiritual leader ng kanyang pamilya. At obligasyon din po ng panganay na lalaki sa Israel na kapag wala na yung ama, ikaw ang kakalinga sa iyong ina at maging sa iyong mga kapatid na wala pang asawa.
Hanggang sa sila po ay magkaroon ng sariling pamilya, obligasyon mo yun. But Esau despised his birthright. Binaliwala, winalang halaga, pinabayaan ni Esau ang ganong karapatan bilang panganay. Marahil ayaw niya ng pananagutan. Marahil ayaw niya tumayong spiritual leader sa pamilya dahil nagtatrabaho siya, abala siya. Meron din siyang pamilya. Kaya wala siyang panahon para sa prayer, na mag-lead ng prayer at Bible study para sa kanyang pamilya. Tulad ng kwento ng mag-asawang Adan at Eva, Genesis 2:15-17, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Genesis 3:6-7. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon niya sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinaghati-hati nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Ang ganda sana po ng kwento ng tao kung hindi po nangyari ang hindi natin inaasahan. Tapos na ang kwento at tayo po ay alam na natin ang kwentong ito. Hindi na bago. Pero bakit ito laging ipinapaalala sa atin? Sapagkat ganun po naghahanap na ipagpapalit sa maliit na kabagay, sa konting sabihin natin ay sarap, pero ang bunga naman ay walang hanggang paghihirap. At minsan nagaganap po sa tao yan. Genesis 3:23, kaya pinilayas niya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Siguro po, kung hindi po nangyari yun sa tao, walang pagbubungkal ng lupa. Walang, kundi mamimitis na lang tayo ng mga fruit trees at ngayon na hindi na natin magawa. Dahil wala naman ho tayo mga fruit trees na nakikita sa paligid kahit ho dito sa lugar na ito. Meron ho dyan, 2 puno ng saging. Pero kung hindi po nangyari ito, ang dami sana mga pribilehyo ng tao. Ang sabi nga po sa Biblia, meron daw pong puno sa langit, no, na ang lahat ng dahon ay pampagaling sa lahat ng karamdaman meron ng tao. At yun daw po ay nasa paraiso. Ang aral, winalang halaga ang napakaraming karapatan at pribileyo bilang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos at ipinagpalit lamang ito sa isang bunga ng kahoy na ipinagbabawal ng Diyos kainin. So parang sabi nga ho, the history repeat by itself. Umuulit lang. No? Kung ano ang nangyari noon, nangyayari din ngayon at paulit-ulit lang. Ano po ang hindi mabuting pakikipagkasundo ni Esau sa kanyang kapatid? Genesis 25:30-32. Hinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag ako, sabi ni Esau. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. So Esau chose the temporary satisfaction over the lifelong benefits. Mas pinili niya yung panandaliang mga bagay kaysa panghabang buhay na pakinabang. Mas binigyan niya ng halaga ang kumakalam niyang sikmura kaysa kanyang karapatan bilang panganay na anak na lalaki na hitik sa biyaya at mga pagpapala. Hebrews 12:2, watch out for immoral and ungodly people like Esau, who sold his future blessing for only 1 meal. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin dito, pakaingatan natin at huwag ipagsawalang bahala ang mga bagay na espiritual, ang mga bagay na katuruan ng Biblia. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan ang sabi ng Matthew chapter 4, verse 4.
Huwag daw po natin pag-ingatan natin, huwag ipagsawalang bahala. Sapagkat ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa mga material na bagay. Hindi lamang sa panandali ang sarap, kundi merong pang nakalaan. Ang aral, huwag magpapasya kapag gutom. Dahil baka maging panghabang buhay na kahirapan at pagdurusa ang magiging resulta nito sa buhay mo. Gutom sa pagmamahal, gutom sa karunungan. Maraming kagutuman ng tao na nararanasan. Akala mo, punong-puno ka na ng lahat ng pangangailangan dahil may pera ka naman, meron ka naman sasakyan, may bahay, may tahanan, may pamilya, may mga anak, nakapagtapos naman ng pag-aaral. Pero bakit umuupo pa rin ang tao at naghahanap siya ng, ano pa ba ang kulang? Hindi naman ako gutom, hindi naman ako puyat. Alam niyo po kung ano? Salita ng Diyos. Siya yung makakapagpuno ng lahat ng pagkukulang na hinahanap ng tao. Kung ang lahat lang ho ng bagay dito sa mundo ang makapagbibigay ng totoong kasiyahan sa tao, hindi na sana ibinigay pa at nagpunta pa rito ang Panginoong Jesucristo para ibigay niya ang kanyang buhay at punan ang pagkukulang ng meron tayo. Itinapon ni Iso ang mga gantimpala sa hinaharap para sa pansamantalang sarap. Ang sabaw ng pulang buto ng patani o sitaw, maaaring pampakalma ng kanyang gutom sa araw na iyon. Ngunit papaano naman ang kanyang kinabukasan? Ngayon po, tapos na ang kwento at narinig na natin ang kwento niya. Sasabihin natin, sayang. Nakakapanghinayang. Kaya nga daw po, ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na profane person o yung napakababang uri ng pagkatao. Isipin po ninyo, yung karapatan mo, ipagpalit mo lang sa platitong mani. At minsan, nangangarap din po yun sa buhay ng tao. Akala natin ang laki-laki na mapapakinabang natin dito kasi nakuha natin talaga. Pero hindi natin nakikita yung bunga noon. Araw-araw, oras-oras hanggang sa dumating na yung panahon na may edad na tayo. For temporary physical pleasures, Esau sold his birthright. Sabi nga rito, hindi pinag-isipang mabuti ang pakikipagkasundong ito ng panganay na kapatid sa kanya nakakabatang kapatid. Panandali ang kasiyahan lamang. Ipinagbili niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Di natin iisipin o gagawin ang makipagkasundo sa ganoong paraan dahil nakakapanghinayang. At iyon po ang dahilan kung bakit pinaririnig sa atin ang salita ng Diyos. Dahil meron tayong matututunan. Dahil hindi pa ho tapos ang buhay natin. Hanggat meron pa ho tayong buhay, marami pa pong mga blind spot sa buhay natin. Akala natin alam na natin ang lahat. Marami pa pong hindi natin alam. Kapag ka nga daw ikaw ay naakala mong alam mo na ang lahat dahil may edad ka na, nandiyan ka na sa hustong gulang, ang totoo marami pa tayong hindi alam. Kaya po, sa pagsasabuhay ng mensaheng ito, hindi na pamanang pisikal ng magulang tulad ng bahay, lupa, ari-ariang kayamanan, salapi ang ating po ngayong pag-uusapan, kundi pamanang pangwalang hanggan. Alam mo ba kung paano maging anak ng Diyos at sa gayoy maging tagapagmana niya? Sinasabi natin lahat daw ng tao anak ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, yun po ang naging dahilan kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos. Dati nung hindi pa nagkakasala, talagang ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao, kay Adan ay mukhaan. Pero dahil sa kasalanan, yun po ang naging malaking hadlang. Pero ang sabi ng John 1:12-13, yet some people accepted him and put their faith in him, so he gave them the right to be the children of God. They were not God's children by nature or because of any human desires. God himself was the one who made them his children. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At ang anak na ito ang nagbayad ng kasalanan
ng lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tumanggap na nalig at nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang sabi pa rin po ng Biblia na ating binasa, hindi ito dahil sa isinilang muli tayo, ayon sa kalikasan, kagustuhan o kagagawa ng tao. Ito'y sa pamamaraan ng Diyos spiritually. Yan din po ang tanong ni Nicodemo in John chapter 3. Ang sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong sabi po ni Nicodemo? Aba, matanda na ako. Papasok pa ba uli ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak na muli? Anong sabi ni Jesus? Yung ipinanganak sa laman ay laman, pero ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag niyong pagtakhan. Sabi nga ni Jesus kay Nicodemo, guro pa naman kayo. Bakit hindi niyo alam na ang tao ay kailangang ipanganak spiritually? At mararanasan mo yon pag pinanaligan mo ng lubos at sinunod ang mga utos ng ating Panginoong Hesus. At yun po ang dahilan kung bakit taon-taon meron tayong Holy Week. Para ipaalala sa atin na siya ang tumubos sa sanglaan ng kasalanan ng bawat isang tao. Ngayon po, ayon sa Biblia, nalaman natin kung paano maging anak ng Diyos. Ang tanong, are we selling our birthright? Ibibenta mo rin ba ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos tulad ng ginawa ni Iso? Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang karapatan bilang anak ng Diyos, we are heirs according to the promise made to Abraham. Galatians 3:29. At dahil kayo kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang karapatan bilang anak ng Diyos, we are joint heirs with Christ. Tayo daw po ay kapwa na tagapagmana kasama ng Panginoong Jesus. Romans 8:16-17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Dahil sa ating panagkipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang karapatan bilang anak ng Diyos, we are according to the hope of eternal life. Tayo ay tagapagmana ayon sa pag-asang ipinangako na buhay na walang hanggan. Titus 3:7, Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Ano pa ang karapatan bilang anak ng Diyos? Dahil tinanggap natin at nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, we are heirs of the kingdom which He has promised. James 2:5, listen, my dear friends. God chose the poor people of this world to be rich in faith and to possess the kingdom which He promised to those who love Him. Anong sinabi? Pinili ng Diyos. Yun daw pong mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya. Ito ang katotohanan na dapat paniwalaan ng lahat na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. In Him, all things are ours. Kung ano ang meron ng Panginoong Jesus, ganun din ang lahat ng mananalig at mananampalataya sa Kanya. Imposible ba yon? Sa atin, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Papayag ka ba na mikahat? Yes! Ang Panginoon, ginawa niya yon. Iniwan niya yung langit para lamang sa atin. 1 Corinthians 3:21-23, kaya huwag ninyong ipagmalaki ang sino man, sapagkat lahat ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Ako, si Apollos at si Pedro, kaming lahat ay inyo. Maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo naman ay kay Kristo. At si Kristo naman ay sa Diyos. Ang aral, mga kapatid, our inheritance is incorruptible, undefiled, does not fade away, reserved in heaven. At yan po ang sinabi ng 1 Peter 1:3-4. Pasalamatan natin ng Diyos Ama at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay
sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Mga kapatid, kung ang lahat ng bagay dito sa mundo ay naluluma, nasisira, nawawala, tumatanda, at naglalaho, ang kayamanang ipamamana ng Panginoong Hesus, ng Diyos Ama sa atin, sa pamagitan ng Panginoong Hesus, kailanman na hindi masisira, hindi kukupas. At yon ay nandun sa langit. Ipinahayag ng Biblia, kung ganito ipinahayag ng Biblia, kung gaano karangya, karingal, kadakila at kahanga-hanga ang tatanggaping mana ng sino mang naglagak ng tiwala sa Panginoong Hesukristo. Napakaringal, napakadakila. Sobrang kahanga-hanga. Kaya ang tanong, are we still going to make an unwise agreement to achieve temporary happiness in exchange for our spiritual birthright? Kung ganito pala karangya, ganito pala kadakila, kakahanga-hanga ang tatanggaping mana ng mga nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang tanong gagawa pa ba tayo ng isang hindi matalinong pagdidesisyon o pakikipagkasundo para lamang magkamit ng pansamantalang kaligayahan kapalit ng for our spiritual birthright? Ipagpapalit ba natin? Paano natin maaaring ibenta ang ating karapatan bilang anak ng Diyos na hindi natin nalalaman? Una, by submitting and yielding to the passing pleasures of sin. Bilang tayong mga anak ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan at inaasahan niya na tayo ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero maaaring ibenta ang karapatan bilang anak ng Diyos sa pagitan ng pagsusuko at pagpapadala ng sarili sa layo ng kasalanan kapalit ng panandaliang kasiyahan. Nang minsan ay hindi natin nalalaman kasi sanay tayo doon sa paggawa ng mga bagay na yun. Bakit ba tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit pa tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos? Para turuan tayo maging mabuti. Maging mabuting tao. Yung tao na kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil hindi na tayo kailangan pang turuan gumawa ng masama. Pagkat sanay tayong gumawa niyan. Kahit yung bata, nagtataka tayo bakit lalaki siya na marunong siyang magsinungaling. Hindi naman, walang matinong magulang na magtuturo ng masama sa anak. Lahat ng ituturo ng magulang ay pawang kabutihan. Pero bakit lalaki siya? Si Lucho nga po kahapon kasama namin sa swimming pool Kaliit-liit na bata Pag may binigay ka sa kanya at hiningi mo uli, pagka gusto niya, hindi niya bibigay sa'yo. O hihingi ka lang ng konting share. Hindi ka niya bibigyan. Tinuruan ba yun ng magulang niya na gawin yun? Hindi. Bakit yung tuta? Nakakita na po ba kayo ng aso na tinuturuan kumahol yung tuta? Pero bakit siya kakahol? Nature niya yun Yung pusa, ganun din. Tayo, kahit hindi tayo turuan gumawa ng kasalanan, gagawa tayo ng kasalanan sapagkat tayo makasalanan. Nature na yun ng tao. Nature ba ng tao na siya'y maging mabuti, mabait? Hindi niya nature yun. Makasarili siya Kaya nga pagka daw yung baby ipinanganak, nakatikom na yung kamay Lagi nilalagyan ng buti. Tama ba yun? Yung nilalagyan, kasi namamaho yung kamay, kaya lagi nakatikom. Kaya lagi binubukay yung kamay ng bata, lalo na kung baby. Di ba At kapag tayo namatay, meron ba kayo nakita namatay na nakaganyan? Lahat nakaganon. Laging sarili. Never mo nakita na nakadipa, nakaganyan? Marami laging ganoon. Nagpapakita po yun ng pagiging makasarili, pagiging makasalanan. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews 11:24-26, it was by faith that Moses, when he grew up, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt
For he was looking ahead to his great reward. Si Moses po lumaki sa palasyo ng Paraon at siya po ay inangking anak ng prinsesa ng Paraon. Pero nung siya po'y lumaki na, nagkaisip, dahil nung pong siya ipaanod sa tubig na nandun po sa basket, yung ate niya na si Miriam nandun kagad, na habang naliligo yung prinsesa, yung anak ng Paraon, agad lumapit doon si ate Miriam niya at sabi, gusto niyo po ihanap ko kayo ng nanay na mag-aalaga niyan? Sabi ng prinsesa, sige, ihanap mo ko. Hinanap niya yung nanay ni Moses. Kaya habang lumaki si Moses, nanay niya rin ang nagpalaki sa kanya. Kasi nung panahon pong iyon, dumadami na po ang maraming mga Israelites sa Egypt. Ang sabi ng Paraon, mas madami na sila kaysa sa atin. Pag pinayagan pa nating manganak ng lalaki ito, dadami at matatalo tayo. Pero yung nanay ni Moses, hindi po, after 3 months nilang ilalagaan si Moses, hindi nila kayang patayin. Dahil inutusan po ng Paraon yung lahat ng mga magpapaanak, mga kamadrona, mga hilot doon, na patayin yung mga bata, 2 years old pababa, basta Israelite ang mga anak na lalaki, especially lalaki. Hindi po ginawa yun. Ang katwiran lagi ng mga hilot pagdating po namin, nanganak na Hindi na po namin naabutan. Mabibilis talaga humanganak ang mga Israelita. So si Moses po yun. Pero nung lumaki na siya, sabi dito, mas gusto niyang makibahagi sa paghihirap ni naranasan sa mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan dulot ng kasalanan. Paano pa natin maaaring ibenta ang ating karapatan bilang anak ng Diyos? Lusting for things of the world. James 4:4, don't you know that if you love the world, you are God's enemies? And if you decide to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Hindi ba ninyo alam na ang sino mang umiibig sa yaman, karangyaan sa mundong ito ay kinakaaway niya ang Diyos? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo, ay ginagawa niyang kaaway siya ng Diyos. Yung para bang ang sinasabi dito ay, pag nasaan mo, akin ang lahat ng bagay. Na totoo naman, di naman natin madadala kahit paanong gawin natin. Paano pa natin maaaring maibenta o ibenta ang ating karapatan bilang anak ng Diyos? Walking or living after flesh rather than after the Spirit. Yung pamumuhay ayon sa masasamang nasain ng laman sa halip na pagsunod sa ninanaisang Espiritu. Galatians 5:19-21, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang pinagsasabihan po at pinadalhan po dito ni Apostol Pablo ay mga kapatiran, mga mananampalataya na ng Panginoong Hesus doon sa Galacia. Binalaan nila, sabi nila, hindi po ibig sabihin na nagsisimba kayo, nagbabasa kayo ng Biblia, nananalangin kayo, nagdodonate kayo sa church. Ligtas na kayo at papapasukin na kayo ng langit. Pero kung ganito ang lifestyle na ginagawa nyo, binabalaan ko kayo. Ang sabi po ni Pablo, ano ang babala niya? Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kapag ba tayo kumuha ng lisensya sa pagdadrive, license ba yun para maging reckless driver ka? Kapag ba ikay kumuha ng lisensya para sa iyong profesyon, lisensya ba yun para mang-apikan ng tao? Manlamang? Di ba hindi? Kundi, iniingatan mo nga na maging maayos kang tao. Diba? Yung lisensya po ng pagdadrive, hindi para banggain mo ang lahat ng makikita mo kasi may lisensya na ako. Hindi po. Ganon din po bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nagtiwala
sa Panginoong Hesus at tagapagmana ng kanyang kayamanan. So siyasatin natin ngayon ang ating sarili. Ngayon, papaano naman natin mapapanatili ang ating karapatan bilang anak ng Diyos? First, by pursuing peace and holiness. Sa magitan ng pagsusumikap na mamuhay na may kapayapaan at kabanalan. Hebrews 12:14, try to be at peace with everyone and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. Ang sinasabi, pag sumikapan ninyo na mamuhay na may mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at magpakabanal kayo. Mga kapatid, ang salitang pagsumikapan, hindi po sinasabing maging perfect tayo, kundi pagsumikapan. Try and try, sabi nga. Tiyaga lang, tuloy-tuloy lang. Yung pagiging mabait, hindi naman ho yun embedded sa atin eh. Hindi naman ho natural sa atin yung pagiging magalang, ang pagiging mabuti. Hindi po. Yung pagiging mapagbigay, hindi po. Kaya ang sinasabi rito po, para mapanatili ang ating pong karapatan bilang anak, pakita mo na talagang ang tatay mo ay mabait. So, pakisamahan ang lahat. Paano pa natin mapapanatili ang ating karapatan bilang anak ng Diyos? By being careful not to fall short of God's grace. Sa magitan ng pag-iingat na hindi mapag-iwanan, makulangan o kapusin sa grasya ng Diyos. Mga kapatid, may kanta pong sukdulang biyaya. Di ba? Sukdulang biyaya. Masagana po ang grasya ng Diyos. Ang sinasabi roon, huwag nating sadyain na makulangan tayo ng grasya ng Diyos. Napakasagana ng biyaya ng Diyos. Hebrews 12:15, guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poisons. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na tayo maging bitter plant. Mapait. Wala pong may gusto noon. Sino sa inyo may gusto ang palaya? Marami ang may gusto. Ngayon na lang. Dahil gamot daw ho yun saan. Pero dati, merong ang kapatiran. Palagay mo, pastor, gusto mo talaga ng palaya? Nasanay na lang. Pero nasasanay, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang sinasabi roon, ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Mapagpala ang Diyos, mga kapatid. Mabait siya. Paano pa natin mapapanatili ang ating karapatan bilang anak ng Diyos? Exercise discipline and godliness. Patuloy na sanayin ang sarili sa kabanalan. 1 Corinthians 9:24-27, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at disiplina ang sarili upang magkamit ng gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sinasabi natin, pagka po laging pinapractice, ine-exercise, natututunan eh. Nung tayo po'y nag-aaral mag-drive ng sasakyan, di ba? Parang ang hirap mag-drive. Naiinggit tayo doon sa kagagaling mag-drive. Bakit to? Kasi parang simple-simple lang sa kanila. Pero tayo nung nag-aaral, hirap eh. Takot na may sasakyan. Kung mag-aaral, dapat sa subdivision na walang makakasalubong. Ang gusto natin, wala tayong makikita. Ayaw nga natin ng humps eh. Gusto natin dire-diretso eh. Ang gusto na, yun. Lalo na kung manual. Pero nung tayo natuto na, tingnan nyo po. Kukuya-kuya-kuy pa habang nagda-drive. Nakikipagkwento, kumakain ng kung anong pagkain, nakain niya kain, habang nagda-drive.
Pagka daw ho kayo natututo ng pagdadrive dito sa Pilipinas, ikaw na ang pinakamahusay na driver sa buong mundo. Dahil ho, bumper to bumper, talaga. Pumunta ka sa Maynila, pagka ikaw dyan natuto, nako, lalo na ho dito, nung hindi pa ho nagmamahal ang gasolina sa, napakadaming sasakyan. Ngayon ho, masarap na mag-drive. Sabi natin, kapag nakakakita tayo ng mga trailer na dumadaan dyan, na may nakalagay na namang mga bagong sasakyan, dagdag na naman dito sa traffic. Hindi po ba? Sabi ko, gasolina lang pala ang pangbato dito para walang lumabas. Taas lang. Pero mga kapatid, uulitin ko, nasasanay rin tayo. Pero ano ang kailangan para mapanatili ang karapatan bilang anak ng Diyos? Exercise, discipline, and godliness. Sanay lang ho yan. Hindi kayo sanay magsimba, sanayin niyo ang sarili niyo. Hindi kayo sanay mag-exercise, sanayin niyo ang sarili. Nasasanay po naman eh. Yun nga pong isang artista, isang best na lang kumain eh. Buhay, 64 years old. Hindi po ba? Nasasanay naman po. Ngayon, kung hindi ka sanay, at sanay ka laging nakahilata, nakahiga, di ba? Doon ka sanay. Pero kung sasanayin, mga kapatid, masasanay po. Sanayin nyo matulog kayo ng maaga. Masasanay din kayong gumising ng maaga. Sanayin mo magdasal. Hindi ka papayag na hindi ka magdadasal kapag nasanay ka na. Di po ba? Sanayan lang ho yan, mga kapatid. Isasabi mo, hindi ko kaya. Sa una, hindi mo kaya, pero unti-unti. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan, unti-unti, magagawa mo rin yan. Nasasanay din eh. Minsan may isang kapatira, nakita po niya yung screen ng bahay niya, sira. Ipapagawa niya. Sabi niya, mahal pa ito. Bumili na lang siya ng materyales at siya ang gumawa. Nung kinahaponan, ginusamot niya yung screen, itinapon niya. Yamot na yamot siya sa kanya. Kulang lang ipaghampasan niya doon sa dingding yung screen na yun. Sabi niya, bakit yung gumagawa? Simple lang sa kanya, saglit lang. Ako maghapon nang naririto, hindi ko to nagawa. Bakit to? May muscle memory na sila eh. Kayo po, nabibless kayo sa mga kabataang narito nagsasayaw, di ba? Parang kung kayo ko, simple lang pala naman magsayaw. Sige nga, gawin niyo po yun dito. Di ba? Sasabihin natin yung nagpawit, ang husay naman niya. Kasi napapractice. Sanayan lang ho, mga kapatid. Pag nasanay. At ang pagsasanay po, dapat bata pa lang. Ngayon, kung may edad na tayo, pwede pa. Huwag niyo sabihin, age doesn't matter po yan. Pagdating dyan. Sanayin natin ang sanayin ng sarili na maging malapit sa Diyos. Ano po ang sabi? 1 Timothy 4:8, physical exercise has some value. But spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. Kung may pakinabang po sa pagsasanay sa katawan, mas higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Sabi ko lagi sa inyo, nung mga bata pa ang mga anak ko po, ang aking prayer lagi lang sa kanila tuwing kakain, thank you Lord for the food that we are about to eat. In Jesus' name, Amen. Yun lang. Inuulit ko lang ng inuulit nung sila po'y musmus pa. Hanggang sa dumating, sila na yung nagpe-pray noon. Ang problema, nung malaki-laki na, nung matutulog, yung pa rin ang prayer. Anak, hindi yan pagkain. Nasanay na. Sabi ko, eto na ang prayer na dapat mong gawin. Eto na. Hanggang sa nasanay na. Hanggang ngayon po, mga kapatid, turuan, magtsatsagaan lang natin. Maging ang ating sarili. Pagtsagaan. Sapagkat ang nakalaan ay hindi pansamantala lamang, kundi panghabang buhay. Kaya para mampanatili ang kamalayan sa iyong karapatan bilang anak ng Diyos at sa mga pangakong nakalaan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating, patuloy na sanayin ang sarili sa mga gawaing makapagpapalapit sa Diyos. Sa mga gawaing magiging mabuti ka, magiging tapat, na may kapabaang loob, na walang anumang pagyayabang, upang habang hinihintay natin ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Panginoon, ay patuloy natin siya mabigyan ng kapurihan. Maigsi ang buhay, mga kapatid. Ilang panahon na lang.
Sabi ko nga ho, 29 years na lang ako bago ako mag-70. Kung hanggang 70 ang buhay ng tao. Kung sasanayin natin, kung 80, di ilang taon na lang yon, di po ba? So mga kapatid, muli, patuloy nating pakahangarin na huwag nating ipagpalit yung ating karapatan. Kaya ang tanong, ang karapatan mo, pahahalagan mo o pababayaan mo? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo dahil napakabuti niyo sa amin. Patuloy niyo kaming tinuturuan, pinagtsatsagaan. Bagamat minsan, napakatigas ng aming puso at ipinagpipilitan namin, Panginoon, ang aming gusto. Ganong alam na alam po ninyo na ito hindi makakabuti sa amin. Subalit nagpapasalamat kami dahil napakabuti niyo. Napakatyaga ninyo. Ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay walang hanggan at kailanman ay hindi nagbabago. Kaya dalangin ko po, aming Diyos, nawa makita namin ang aming sarili na hindi kami maging katulad ni Iso, kundi, Panginoon, ang sundin namin at ang aming maging panuntunan sa buhay ay tularan ang aming Panginoong Hesukristo. Hindi siya bumitaw, hindi siya sumuko, kahit na ang harapin niya ay krus at pako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga naman, Panginoon, siya po ay binigyan ninyo ng higit sa lahat ng pangalan, ano pat ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na ikaw, Panginoong Hesus, ang Diyos magpakailan-kailan paman. At ang sabi po ninyo sa inyong mga salita, Panginoon, na ang sino mang mananalig at mananampalataya sa inyo, Panginoong Hesus, kung ano ang naranasan ninyo, na buhay na walang hanggan, ay ganun din ang aming maranasan. Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy na hipuin niyo ang aming puso. Itanim niyo po ang mga aral at mga hamon mula sa Biblia na aming narinig ngayon. At kayo po ang magbigay sa amin ng pagsasabuhay, paglalapat nito sa aming mga sarili. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Your eyes on the sparrow, in your hand He comforts me.
po lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila at banal, patuloy po ang aming pagpupuri at pagsamba sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita na aming pong narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagtuturo sa amin. Kalaki po ng aming pagsamba sa inyo, aming Ama. Narito po ang aming handog, aming pong ibibigay mula po sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, hindi po naging hadlang ang pagtaas ng gasolina, ang mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Sa mga biyaya mo, patuloy na nagiging sapat sa aming buhay, Panginoon. Kaya po, O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming handog mula po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tingin, sa salamat ang hatid. Ang salita niyo ay panaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umaawit, mapapuri ang inihain, sa salamat ang sinasambit, nagalak ay walang pagid. Kung sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog namin ang kamalinaw, ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo inanggarin. Nanalang tungo sa inyong Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayong gawa, siya naman. Amen. Siya naman. Sige po, patuloy nating purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. Ang mensahe po na ating napakinggan sa umagang ito ay may pamagat na karapatan, pahahalagahan o pababayaan, na ibinahagi ng ating buting pastor, Pastor Lawrence. At sa pagkakataon ito, meron po ba tayong mga first-time attendees, mga balikbayan, balik probinsya? No, kung maaari po kayo ay mahilingan na tumayo nang kayo ay aming makilala. Ayan. Ayun, marami pong salamat, no? Welcome po. At nagagalak po kami na kayo ay makita. Pwede na po kayo umupo. Meron pong form na ibibigay ang ating usherette sa inyo. At muli, welcome po sa Day by Day Dasmariñas. Announcement po, kung kayo po ay may makasamang maliliit na bata, ito po ay ating in-encourage na dumala dun sa ating junior Sunday School na nagaganap po kasabay ng ating panambahan. Meron pong dedicated space para sa kanila kung saan po sila din ay bibigyan ng turo patungkol po sa kanilang angkop na edad at kaisipan. We also encourage everyone to stay connected with the Kapatiran True Fellowship before and after our service. Patuloy po natin na kilalanin ng isa't isa. You can also learn about and join different church ministries. At kung nais po ninyo maglingkod sa ating Panginoon, our ushers will gladly assist you para po sa karagdagang impormasyon, pwede niyo po silang i-approach. Announcement din po, every Sunday tayo po ay sama-samang sumamba at magpuri sa Diyos dito po sa Kana sa ganap ng
alas 10 ng umaga. And ito rin po ay ginaganap or nagkakaroon din tayo ng live streaming through FB, Facebook. No? At para po sa ating worship celebration, every Wednesday po at 7:30 p.m. via Zoom. Kaya po, lahat po tayo ay inaanayahan na dumalo at makibahagi sa gawain ito. Gayun din po, meron din po tayong Adult Sunday School. Ito po ay ginaganap ng alas 9 ng umaga dito po sa ating worship hall. Ang mga sumusunod na topic po ay salvation, basic growth, advanced growth, church membership, cultural redemption. At kung nais po ninyong daluhan ng mga nasabing Sunday School, pwede niyo pong i-approach si Ate Joy Salazar at kayo po ay magpalista. Announcement din po, inaaniyahan din ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study pagkatapos po yan ng ating worship celebration. And additional announcement para po sa ating virtual Bible study. Ito po yung mga schedules natin. Monday po at 7:30 p.m. Yan po ay dinadaluhan ng ating kapatiran sa Daang Hari. Wednesday po at 6 p.m. yung kapatiran sa Japan. Susundan po yan ng ating midweek service. Thursday po kapatiran sa Gentry. 7 p.m. naman po sila. At susundan po yan ng Thursday group at 6 p.m. Friday po at 7:30 p.m. para sa ating Friday BS group. At Saturday naman po 8 a.m. at mamaya Sunday 7:30 p.m. Para po sa ating tithes and offering, makikita po sa ating screen yung ating BDO and BPI accounts. At atin pong patuloy na supportahan yung ating youth ministry fundraising. You may approach Ate Abby, Ate Faith, Ate Nicole at Kuya Eugene para po doon sa cup na binibenta po na halagang 200 pesos. Para naman po sa ating ministry meeting and prayer schedule, ngayon po ay April 19. Ito po ay dadaluhan ng ating children's ministry. At meron din po sa ating women's ministry, meron po silang devotion na papangunahan po yan ni Ate Evelyn pagkatapos po ng ating worship celebrations. For inquiries, pwede po kayong tumawag or mag-text sa smart number 0929-606-3184 at Globe naman po 0906-029-5249. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po.
Palakpan ho nila natin ang Panginoon. Nakabayad ho ba sa resort? Bakit ho nawala yata ang tugtog? Mukhang sinabotahe yata ng hindi yata ho nakabayad sa resort doon sa pagpapa... Mga kapatid, salamat po sa inyo. Mukhang may technical problem po yung tugtog. Kumakanta na lang ho sila doon kanina. At yun po ang naganap kahapon na Baptism and Fellowship ng 2026. Meron hong 15 na mga binautismuhan kahapon at naganap po iyon sa DAP Pipe Resort sa Silang Cavite. Kaya purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at once a year lang po yun nagaganap. Kaya po next year po uli kung kalooban ng Panginoon makasama po muli namin kayo. Tumayo po tayong lahat, tayo ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay sama-sama na inyong tinipon sa lugar na ito para kayo ay aming papurihan, para kayo ay pasalamatan, para kayo ay sambahin at luwalhatiin. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po, aming Diyos. Ang aming pong karanasan na aming tinanggap mula sa inyo sa lugar na ito, sa mga espiritual na pagpapala, salamat po, aming Diyos. Salamat sa kabusugan ng mga katuruan mula sa Biblia, sa mga awitin na aming pong naialay sa inyo, at sa aming pong mga sarili na aming ipinagkaloob sa inyo. Nawa, O Diyos, ay isang maging mabangong samyo ito sa inyong harapan para sa inyong kapurihan at para sa inyong kaluwalhatian. At sa aming po ngayong pansamantalang pagwahiwalay, muli po ko pong itinatalaga sa inyo ang inyo po mga anak at mga lingkod na ito. Ingatan niyo po at pagpalain ang bawat isa sa amin at nawa, Panginoon, ang inyong gabay, patnubay at pag-iingat ang aming maranasan hanggang sa aming pong muling pagkikita sa lugar na ito, kayo po ang magpala sa amin. Salamat po, ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. To